Happy Healthy Saturday morning sa inyo pong lahat, mga kapuso. Isa na namang oras ng masaya at makabulang kwentuhang pangkalusugan ang ating pagsasaluhan. Ako po si Connie Sison, ang inyong kaagapay. At syempre, ito na ang ating mga pag-uusapan ngayong umagang ito. Naku, narinig nyo na ho ba yung tinatawag na DIY Nunal Remover? Ay naku naman, gano'n nga ba ka-safe yan? Naku, sikat na sikat kasi ngayon yan sa mga social media. Kaya alamin po natin how safe nga ba ito. At ito pa ha, dahil tayo ho ay nagkapandemya, ang isa nating kapuso na flight attendant, lumobo during that time ng pandemic. Sino ba naman ang hindi? Kabilang na ako dyan. Dahil puro ho tayo nasa bahay lang, di ba? Ang magandang makita ngayon, ang kanyang health journey. Kaya subaybayan po natin yan. At eto pa, usapang pigsa. Alam nyo, may mga nagsasabi ho kasi na kapag binasa natin ang ating leki-leki o yung ating kili-kili, pagkatapos daw natin mag-wax, baka tubuan daw tayo ng pigsa. Naku, gano'n nga ba katotoo yan? Pero i-park muna natin ang usapang pigsa. At ito, para ho doon sa mga may sweet tooth dyan o mahilig sa mga matatamis. Naku, at naghahanap ho kayo ba ng alternative na sabi nila mas healthy? Meron daw halaman nito na talagang masasabi nating healthy alternative. Kung ano po ang halaman na yan na sinasabing sweetener, abangan mamaya sa Pinoy MD. Welcome back sa Pinoy MD, mga kapuso. At syempre ngayon naman para sagutin ang inyong mga pinadalang katanungan, makakasama po natin si Dr. Q, ang ating obstetrician gynecologist. Good morning, Doc Q! Good morning, Connie, at sa mga kapuso natin, good morning. Ready na ako sa pagsagot ng inyong mga Facebook questions. Ready na? Ito na ang ating mga tanong. Simulan po natin yan sa tanong ni Melanie Jane Marceliana. Ang kanyang tanong, pwede bang magkaroon ng ovarian cyst pagka ikaw ay below 18 years old, Doc? Pag 18 years old and below ang isang babae, Melanie, na magkakaroon ng cyst, malamang ito ay hindi pathologic. Ibig sabihin, ito ay physiologic lamang na ovarian cyst. No? Pag sinabi nating physiologic ovarian cyst, ito ay may relasyon sa reproductive function ng isang babae na kung saan ay nagre-release ng egg every cycle. No, ngayon, ang cyst, kung ito ay nag-develop before ovulation, ito yung tinatawag na ovulation cyst. Pero kung after ovulation naman, ito ay corpus luteum cyst at ito ay nawawala lang din naman kusa kahit walang gamot. Pero may mga mangilan-ngilan din na mga babae na below 18 years old na pag nagka-cyst sila ay hindi normal. Ito ay pathologic cyst na kung saan ay talagang may dahilan kung bakit sila nagkaka-cyst ay ito at ito ay pag lumalaki sila, kailangan tanggalin. Ang susunod naman natin katanungan, Doc, mula kay Cafe Giselle. Ang tanong niya, normal ba daw, Doc, na nagkakaroon ng bukol kapag ikaw ay nagpapa-breastfeed? Ang bukol sa dibdib kapag nagpapa-breastfeed ang isang babae, Giselle, ay pwedeng normal, pwedeng hindi rin siya normal. No? Kailan siya normal? Ito ay associated with breastfeeding kung ang bukol ay nakapa lamang during the time na nagbe-breastfeed siya. No? At ito ay pwedeng mangyayari dahil may tinatawag tayong mammary duct ectasia na kung saan ay nakakaroon ng inflammation doon sa mga ducts ng breast tissue. At syempre ang gatas doon ay na-obstruct, hindi sila makakalabas doon sa duct at ito ay naiipon doon sa loob. No? So pag kinapa yan, parang may bukol siya. Pero meron din namang mga bukol na hindi naman normal na pwede namang nagkakaroon na siya ng bukol before she got pregnant and before she breastfeeds and then nakapa lang niya noong nagbe-breastfeed siya. No, ngayon malalaman na lang natin ito kung ito ba ay related sa breastfeeding o hindi kasi after ng breastfeeding niya pwedeng mawala din yung bukol na yan or even during breastfeeding pag na-release na yung naipon na breast milk doon sa ilalim ng obstruction na yan ay pwede namang mawawala. Pero kung persistent yung bukol na yan, even after breastfeeding, ito ay hindi na normal at kailangan ng patingnan kasi baka naman kailangan ding tanggalin. Alright, mula naman kay Marisa Maglalang ang susunod nating tanong.
Normal ba daw na 3 buwan na siyang nagbi-bleed o nagkakaroon ng menstrual cycle? Delikado po ba yan? Ang pagdudugo ng 3 buwan ng isang babae ni Risa ay hindi ito normal, no? At ito ay may dahilan. Usually, ang dahilan ng matagal na pagdudugo ay hormonal lamang, pero meron din kasing dahilan na kung saan ay masyadong makapal na ang lining ng isang matres, no? At siyempre, pag dinugo ng isang babae, tuloy-tuloy na yon, hindi na tumitigil. Ito ay delikado pag hindi ito na agapan, hindi ka agad nagpatingin ang isang babae na dinudugo ng 3 buwan, hindi ka agad siya nagpapatingin at syempre, kung hindi siya nagpapatingin, hindi rin siya bibigyan ka agad ng gamot o kung anong kailangan gawin dyan, baka kailangan ding raspahin at bibigyan din ng gamot para tumigil muna yung bleeding niya. Next question, mula naman kay Joy Torrecampo Gonzalez. Doc, ang tanong niya, normal lamang ba na nireregla na ang isang batang 12 years old? Ang 12 years old na nireregla, Joy, ay normal lang yun, no? Kasi sa ngayon, ang tinatawag nating menarche, ito yung onset ng first menstrual period. Nangyayari ito as early as 10. Meron pa nga kaming nakukuha mga batang babae na 9 years old, nagkakaroon na sila ng menstruation or ng menarche. So, kung anak mo ito, Joy, ang nagkakaroon ng mens at 12 years old, that's perfectly okay. Ay nako, thank you so very much, Doc Q. At sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang katanungan, sana ho ay may napulot tayong mahalaga na mga impormasyon mula naman syempre kay Doc Q. Thank you again. Magbabalik pa rin po ang Pinoy and... Sino mag-aakala na ang small but terrible na halamang ito, aba, nagbibigay tamis pala sa ating mga kapuso? Alternatibo para tumamis ang pagkain? Goodbye asukal, hello halamang stevia. Lalo na sa mga tulad ni Erica Empanado na 2 taon nang may diabetes. Kaya naman, hindi raw talaga niya matiis ang pagkain ng matatamis at mataas sa calories. Kahit pa nasa lahi raw nila ang pagiging diabetic. After ng shift, sumasakit na yung ulo ko. So parang naiisip ko talaga na, na parang tumataas yung sugar ko. Tsaka nandun sa pakiramdam mo na parang nahihirapan kang huminga, ganun. Pero nang ma-stroke daw ang kanyang tiyuhin dahil sa komplikasyon sa diabetes, dito na raw siya natauhan at nagsimulang gumamit ng kanyang wonder halaman. Na-recommend sa akin ng doktor ko noon sa isang clinic na gumamit ako stevia. Sabi niya, safe yan, tapos hindi, 0 calorie. Dahil dito, ang pagkaing matatamis, hindi na raw niya namimiss. Natural na matamis daw ang dahon ng mga stevia, kaya naman kasama na ito lagi sa diet ni Erica. Minahalo ko siya sa coffee, gatas. Minsan naman gumagawa ko ng mga gelatin. Ang dahon nito, kanya ring pinapakuluan at ginagawang tsaa. Minsan nakakapapakalma din sa akin yun. Hindi na ako nadidepress masyado kasi syempre nakakain ako ng matamis. Pero teka, safe nga ba ang paggamit ng halamang ito para sa mga diabetic? Ayon sa endocrinologist na si Dr. Ralph Lee, non-nutritive sweetener daw ang stevia. Makakatulong ito para hindi masyadong mataas yung nakakain or na-intake na calories ng mga pasyenteng diabetes. So in effect, makakatulong yan na hindi masyadong tumaas yung sugar at hindi rin masyadong nag-gain ng weight yung mga pasyente. Ina-advise natin yung mga pasyente, lalo na yung mga mahilig sa sweets na mayroong diabetes. Kung hindi nila kayang tigilan kaagad ang pag-take ng mga matatamis na food, pwedeng alternative na gumamit sila nitong stevia as a sweetener. Pero paalala ni Doc Lee, pag gumamit tayo ng stevia, dapat gamitin natin yung mga FDA approved. Huwag tayong gagawa lang mismo from the plant itself or from sa halaman. Kasi may mga toxicity or may hindi tayong sure pa na toxicity na pwedeng makuha natin sa pag hindi proper yung ginamit natin. Ang Stevia rebaudiana bertoni o mas kilala bilang stevia ay isa pong halaman na mula sa pamilya ng sunflower. At ito po ay karaniwan na tumutubo sa may South America o particular na sa mga bansa po ng Brazil at Paraguay.
Ayon sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare ng Department of Health o DOH, limitado pa ang pag-aaral sa Pilipinas tungkol sa halamang stevia. As of now po, wala pa pong available na study or research ang PTAC regarding stevia plants. Inuuna po kasi natin yung study ng mga herbal medicine po na endemic dito sa ating bansa. Hindi man natural na tumutubo rito sa bansa ang stevia, dito naman sa farm na ito sa Bukawi, Bulacan, stevia ang bida. Nagsimula lang daw lahat ng ito nang muntik maputulan ng paa ang kapatid ng may-ari ng farm dahil sa diabetes. Yung kapatid niya ay diabetic din. Kailangan ng putulan ng paa dahil sa komplikasyon ng diabetes. May nakapagsabi sa kanya na kaibigan niya, meron daw matamis na halaman na pwedeng alternative sa sugar. So ito yung stevia. From 2004, 5 years siyang inaral, tapos hanggang sa dumami siya, umabot ng 5 hektarya. Nagtayo kami ng production, and then inopen tong place para sa educational farm tour. Ang mga produkto sa farm na ito, siguradong sweet without the guilt. Gumagamit kami ng fresh stevia leaves, and then gumagamit din kami ng dry leaves, tapos stevia powder na. Tikman ang tamis ng kanilang mga tart, cheesy bread, garlic bread, cookies, at polvoron. All made with stevia. O diba? Sweet fillings minus the guilt feeling. Aakalain nyo bang hindi lang sa panghimagas pwedeng ihalo ang stevia? Dahil dyan, isang dish ang ihahain sa atin ng kanilang kusina queen na si Chef Merlin. Manamis-namis na pochero pero walang asukal, kering-keri yan. Pero teka, murang version ito ha, dahil imbes na karne ng baboy na medyo may kamahalan ngayon, manok ang gagamitin ni Chef Merlin. At healthier version din dahil ang gagamitin natin hindi asukal, kung hindi ang natural sweetener na stevia. I-add na po natin yung chicken. Ngayon maglagay po tayo ng 2 kutsaritang stevia powder. Mag-add po tayo ng atswiti para dagdag kulay po doon sa ating chicken pochero. Ito na po, luto na po ang ating chicken pochero with stevia. Kainan na! At dahil ang hanap ng kapuso natin si Erica ay masasarap na lutuin pero no sa matatamis na pagkain, ipinatikim natin sa kanya ang luto ni Chef Merlin. Pasado naman kaya ang tamis ng chicken pochero with stevia powder natin sa kanya? Sarap! Manamis-namis din yung pagkain. Para di siyang may sugar. Mga kapuso, laging isaalang-alang ang ating kalusugan. Iwas sa pagkain ng matatamis at mataas ang calories. At kung may alternatibo, siguraduhin ding ligtas ito at aprobado. Kili-kili reveal? Game si Christine dyan. Pero wala raw kasi talaga siyang choice dahil ang kanyang kamay hindi niya raw maibaba. Ang kanya kasing kili-kili, tinubuan ng pigsa na singlaki ng kamatis. Anyari? Nito lang Pebrero, sinubukan ni Christine ang do-it-yourself wax na nakita niya online. Tsaka niya ito ipinahid sa kanyang underarm. Sobrang effective po kasi nabubunot po, tsaka yung dulo po, di ba po may white yun, nakukuha po siya. Pero ang inakala ni Christine na glow up ng kanyang kilikili, naunsyami.
Nawala man kasi ang buhok sa kilikili, napalitan naman ito ng isang butlig. Nag-wax po ako noon. After 1 hour po, nabasa ko po siya. After 2 days, yun po may tumubo na po siyang butlig na siya hanggang sa lumaki ng lumaki. Tapos wala po siyang mata. Hanggang ang nagsimula lang sa maliliit na butlig, lumobo na na tila malaking kamatis. Nahirapan po ako sa pagtulog kasi laging nakatihaya, and then yung pagliligo ko po, tsaka pag nagpupups po ako, yung paghugas po. Dahil sa pigsa ko po, lagi ako nakataas yung kamay kasi nangangawit at nangangalay po siya. Mga kapuso, ingat po tayo sa pigsa. Naku, lalong-lalo na kung ngayong panahon ng tag-init. Alam nyo kasi, ang ating kapuso na si Christine recently nagkapigsa. Pero iba ang duda ni Christine sa dahilan kung bakit siya nagkapigsa. Alam nyo, sabi niya, duda niya raw nung kanyang pagkatapos mag-wax ng kanyang leki-leki o kanyang kilikili at binasa niya agad ang posibleng dahilan daw ng kanyang pagkakaroon nito. Ang tanong, posible nga bang yan ang dahilan ng pagkakaroon ni Christine ng pigsa? Teka ha, I see you're raising your hand there, Doc. Sige nga, Doc, totoo ba? Natanggal yung hair follicle and then open pores. Yung open pores na yun yung pwedeng daanan ng mga bakterya. So once nag-gain ng entry yung mga bakterya, ang sunod na doon ay infection. Lalo na kapag mahina yung immune system ng pasyente. Dahil na impeksyon, kailangan na raw itong isang guni sa eksperto. Kapag hindi siya pumutok ng kusa at fluctuant na yung bukol, yung pigsa, pwede nang gawin yung procedure na tinatawag natin incision and drainage. Yung bubutasin para lumabas yung nanay. Nito lamang March 8, sumailalim si Christine sa operasyon para mawala ang kanyang pigsa. Nung hiniwa po, wala po ako naramdaman. And then yung pinapalabas na po yung mga nana, yung po sobrang sakit, sumisigaw na nga po ako, and then muntik na po ako mahimatay nga sa sobrang sakit. At matapos ang kalahating oras, sa wakas, carry na raw niyang maibaba ang kamay. Magaan na po yung pakiramdam ko, pero may masakit pa po siya, makirot po, kasi ramdam ko po yung hiwa niya eh. Pero hindi pa pala rito natatapos ang kalbaryo ni Christine. Kasi sa patuloy na pag-inom ng mga gamot, mahalaga rin daw na linisin niya ang sugat araw-araw. Better kung naka-clean gloves yung maglilinis. Tsaka meron tayong mga cleaning solutions. Kung PPCL, gentle squeezing lang para matulungan yung pag-drain ng mga remaining pus doon sa sugat. Ayon pa kay Doc Rolly, nangyayari talaga na nagkakapigsa ang tao. Simple lang ang sikreto para maiwasan ito, maging malinis sa katawan. Dapat maligo palagi, lalo na kapag kami ginawa kang activity, pinawisan kang maigi, rest lang ng konti, then shower para mabawasan yung bakterya sa skin mo na pwede mag-cause ng infection. Yung mga home remedies, kalimitan warm compress, yung pagdadampi ng maligamgam na bimpo, and then kung anong available na antiseptic makakatulong. Yung pinaka-ideal sa lahat talaga ay consult a doctor. Gagawin ko po yung pag-wax, pero hindi ko na po siya babasahin agad-agad. Taas kamay ang mga ayaw magkapigsa. Laging tandaan, para hindi magkapigsa, linis-linis ng katawan, hindi lang pag may time, pero all the time. Sintaas daw ng lipad ng eroplano ang pangarap noon ni Vince na maging flight attendant. Bukod sa challenging ang training, dinadagdagan pa ng weight requirement na hirap siyang abutin. Wala raw kasing kumpanyang tatanggap sa flight attendant na may bigat na mahigit 200 pounds. Papaano maabot ni Vince ang matayog niyang pangarap? Nursing ang tinapos ni Vince sa kolehiyo, pero nasa pagiging cabin crew raw talaga ang kanyang puso. Dahil pangarap ko maging flight attendant, kagaya ng mama ko, she's always been my inspiration and I wanted to follow her path. Kaya kahit nagtatrabaho na bilang isang nurse, si Vince hindi nagpaawat. Nakipagsapalaran pa rin siya at nag-apply bilang flight attendant. Ang problema, unang sabak pa lamang niya, ligwak agad. Nung tinawag na yung mga taong mag-move on sa next, hindi ako kasama. Na-devastate ako doon. Pinangarap kong makuha yung trabaho na to pero hindi ako natanggap.
Kasi naman, tinimbang siya pero sobra. Overweight kasi siya ng 40 pounds sa requirement ng ina-applyang airline. Dahil sa timbang, ang pangarap na makalipad, ayun, nilipad. Dinamdam ito ni Vince at ipinangakong gagawin ang lahat para lamang magpapayat. Nag-crash diet ako nung time na yon. Siguro crash diet plus depression, knowing na hindi mo nakuha yung pinangarap mo sa buhay. 6 na buwan siyang nag-crash diet at sa ikalawang subok, ang kanyang timbang pasok na raw sa banga. Sabi ko, Vince, this is it. This has always been your dream. I was really happy. Hindi na raw pakakawala ni Vince ang oportunidad na ito. Si Vince, natutunang alagaan ang sarili. Gym dito, flex doon. Ang kanyang lifestyle talaga namang healthy. Saan ako nakakapunta? Kapag nasa snow ako, nasa beach ako, magta-topless ako, I was so confident na paglalakad ako, I was smiling to everyone. Tuloy-tuloy na sana ang paglipad ni Vince kung di lang nagkapandemya. Dahil canceled ang flights, napilitan siyang umuwi muna sa probinsya. Dito raw, nag-360 degrees ang kanyang lifestyle. Hindi na siya nakakapag-gym at wala rin siyang awat sa pagkain, lalo na ng kanin. Pinabayaan ko yung diet ko, sabi ko, matagal pa naman itong quarantine na to. Let me enjoy myself dahil matagal akong hindi nakakain ng ganito. Dahil walang binabantay ang timbang si Vince, mula 170 pounds, lumobo ng halos 250 pounds. Yung lifestyle ko na active when I was still flying, yung food limitations ko during flying dahil pinoprotektahan ko yung itsura ko physically, nawala. Para akong napakawalan na ginawa ko lahat ng gusto ko, kinain ko lahat ng gusto ko. Kaya nang muli siyang ipinatawag sa trabaho, ang kanyang uniforme pumuputok. Hindi man magsasara yung butones. Hindi sila mag-aabot sa pants ko. Hindi rin mag-aabot kahit yung belt ko. Hindi mag-aabot sa butas. Ganong level yung inilaki ko. Buti na lamang daw at may PPE o personal protective equipment para itago ang kanyang mga bilbil na sumisilip na sa kanyang uniforme. Pero bukod sa pisikal na anyo, ang mas dinadamdam ni Vince ang epekto nito sa kanyang kalusugan. Madali raw siyang hingalin at tumaas daw ang kanyang blood sugar at blood pressure. Nakaka-worry kasi 34 na ako eh. Sa family namin, yung hypertension, yung diabetes, it runs in the family. Nawala ng kumpiyansa sa sarili si Vince. Yung demeanor ko na yon nawala. Napalitan ng nakayuko, nakaslouch, and at the same time, hindi tumitingin sa tao because I was ashamed of myself. Vince, ano ba yung suot mo? Mukha kang longganisa. Fresh, yung longganisang napirito na. Bakit? Sabi ko, kasi pumutok-putok na may mga ganun-ganun ako noon. At ang pinakamalaking takot niya, baka mawalan siya ng trabaho dahil tumaba siya. There's always an ideal look, physical appearance for you to be hired. You have to look neat and you have to look clean, physically fit when you enter the industry. Ano something magical happens? Kaya nagdesisyon siya muling magpapayat. Kung nagawa niya noon, nanalig siyang magagawa niya ulit ngayon. Nag-research muna ako kung ano yung mga bagay na hindi ko pa alam na nagda-diet ako. Mas paano ba yung proper dieting, paano ba yung mga healthy meals or healthy living. Pinili na ni Vince ang kanyang mga kakainin. Masyado kong nilimit yung carbs, yung sugar, preservatives, and processed. Ang pinakakanin ko, it's either spinach, kangkong, repolyo, or anything na green leafy. Mga kapuso, talaga namang achieve ang fitness goals ng ating kapuso na si Vince. At ang kanya daw ginagawa low carb, low calorie diet. At syempre, regular na rin siyang pumupunta sa gym. Kaya naman, dahil sa kanyang disiplina at determinasyon, mula 245 pounds, si Vince, 193 pounds na ngayon. Nung pumapayat na ako, kahit hindi pa ako ganun kapayat, confident na ako ulit eh. Medyo yung demeanor ko, hindi na ako yung nakayuko na malungkot na pag dumaan laging ano sinasabi sa akin. Hindi na ako naging ganun. Confident na ako ulit when I walk. Dahil lumaulaw ang kanyang balat matapos magpapayat, muscle toning na raw ang kanyang workout, gaya ng shadow boxing, sprinting, at squats. Si Vince, mas proud na raw isuot ngayon ang kanyang uniforme. Pero higit dito, mas pinahalagahan na niya ang kanyang kalusugan. Kailangan you take it one step at a time eh. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, inalis mo lang pala yung process, yung ganyan, yung ganyan. Sige, gagawin ko bukas lahat yan.
Hindi pwede. It's a process. True self-care and self-love is how you get your power back. Kung asset ang nunal para sa iba, para sa single mom na si Hazel, isa itong sumpa. Ang kanya kasing nunal sa balikat, nagdala raw sa kanya ng patong-patong na kamalasan. Sabi po kasi ng mga matatanda, Pasan Cruz nga daw po. Kahit ano pong kayod ko, ganun, may darating na magkakasakit yung mga anak ko, mga nakarelasyon ko po. Yun po, pinakamabigat. Kasi yung last na bunso, hindi po maganda yung nangyari. Okay kami ng tatay, pero may mga anak kasi sa una, hindi maganda yung kinalabasan. At ang nakarating kay Hazel na solusyon para maputol daw ang pinaniniwalaan niyang malas, tapyasin ang kanyang nunal gamit ang hibla ng buhok. Sabi ko, itry ko nga rin po siguro naman kung sakaling matanggal to, siguro may mga magaganda ng mangyayari sa ko. Dahil sa kanyang nunal sa balikat, mapa-love life man o usaping pera, sadyang minamalas daw itong si Hazel. Kaya naman, iba't ibang trabaho na ang pinasok niya para lamang solong maitaguyod ang 3 anak. Nariyang nagtitinda siya ng samalamig at halo-halo at naglilinis pa ng kuko ng kanyang mga kabarangay. Mahirap po, pero akyan. Siguro nakikita po nila kung ano po nangyayari sa akin, pero kasi nga po, madiskarte po akong magulang, kinakaya ko po lahat. Hanggang may magpayo kay Hazel kung papaano matatanggal ang nagpapabigat sa kanyang buhay. Tapyasin lang daw ang kanyang nunal gamit ang buhok. Siguro naman, kung sakaling matanggal to, siguro may mga magaganda ng mangyayari sa ko. At hindi lamang daw basta-basta buhok ang gagamitin. Dapat makapal daw ito at virgin. O yung buhok na ni minsan hindi pa nakukulayan o nahahaluan ng kemikal. Sunod itong itatali sa kanyang nunal. Tinry ko lang naman din po. Tinalian din po niya ng buhok hanggang umabot ng 3 days dun po. Parang naging alatiri siya na nagtutubig po. Hinayaan ko lang po kahit maliligo ko. Kusa po siyang lumobo, tas nagtubig, tapos mga ilang araw po, natanggal po siya. Hindi ko na malaya na natanggal na po pala. Nagdugo po siya, tapos namula po. Dumugo lang po ng konti, tapos nilagyan ko po ng bulak. Ang ginawa ni Hazel na pagtanggal ng nunal gamit ang hibla ng buhok, hindi raw niya kinonsulta sa kahit sinong eksperto. Wala po akong perang pang derma, mahal po kasi. Ang ko, kung may pera po, pupunta po. Kasi wala naman po, hirap po . Pero ayon sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean, delikado ang ginawa ni Hazel. Nilinis ba yung area? Was it sterilized first? Yung ginagamit ba na pangtali dun sa nunal ay malinis? No? And once na tinanggal mo ito, you would expect na magkakaroon ng pagdurugo and posible na magkaroon ng infeksyon. Hindi rin daw dapat basta-basta kinukutkot o inaalis ang nunal. Because ideally, when you remove a mole, it's either by using electrocautery, carbon dioxide laser, which are all sterile procedures. Napaka-peligroso man ang ginawa, umaasa pa rin si Hazel na sa pagkawala ng kanyang nunal, unti-unti nang gagaan ang kanyang pamumuhay. Mga pangarap, malay mo matupad po. Pangarap ko po, magkaroon ng sariling bahay para sa mga anak ko. Wala man ako or basta stay na po sila. Mga kapuso, sinasabing ang nunal ay posibleng maging cancerous. Pero ayon po sa mga eksperto, merong mga palatandaan kung paano natin malalaman kung ito ay cancerous. Paano? Ito po, ang A, B, C, D, E ng melanoma. A for asymmetry, kung ang kalahati ng nunal ay hindi singlaki ng kalahati nito. B for border, kung ang edges o ang gilid ng nunal ay irregular at hindi bilog o oval. C for color, kung hindi pantay ang kulay ng iyong nunal. D for diameter, o kung mas malaki ito sa normal na sukat ng nunal na hanggang 6 mm. At E for evolving, kung ito ay nagbabago ng sukat, hugis at kulay.
Pero may iba pa namang mga produkto na kaya raw tanggalin ang nunal sa pamamagitan ng pagpahid-pahid lamang. Kagaya na lamang ng mga cream na ipinapahid lang at voila! Ang nunal, kusa na lamang daw malalaglag na parang buto ng prutas. Hirap daw na mag-selfie si Iya dahil sa kanyang beauty mark na hindi raw nakakaganda. Yung bata ko, na siya, visible na siya eh. Iniinis nila ako, sabihin nila may langaw daw ako. Discrimination or yun, pambubuling nga. Dahil dito, bumaba raw ang kanyang self-confidence. Nabobother ako, parang feeling ko kapag nakikipag-usap ako, dun lang sila nakatingin sa nunal ko. Kaya ipinangako ni Ian na balang araw, kanya itong ipatatanggal. Nag-consult na ako sa mga derma, nagtanong ako kung magkano, ganun. Medyo pricey pala. And then, meron lang nagbanggit sa akin na friend ko, na meron daw siyang friend na naggamit din ng cream para matanggal yung nunal niya. Dahil may pag-aalinlangan, nagbasa raw siya ng reviews online. Tapos yun, nag-search lang ako sa iba't ibang social media platform about dun sa cream, kung effective ba siya. Nung nakanood naman ako ng vlog, parang about dun, tapos wala naman nangyari sa kanila. Yun, tinry ko na siya. February 20, sinimulan ni Ian na pahiran ng cream ang kanyang nunal. 2 beses siyang ipapahid. Sa pangalawang apply, medyo mahapdi siya. Pero tolerable naman yung pain niya, yung hapdi. Pagkatapos pagkabanlaw, hindi ka na magpapahid sa next day or sa mga hintayin mo na lang siyang malaglag. Makalipas ang 5 araw, natanggal na nga daw, sabi niya wala na daw yung langaw. Ayun, madami namang nakapansin. Kaya naman si Iya, game na sa pag-selfie. Pagkatapos, syempre, sobrang confident ka na. Picture-picture ka, wala ka ng nunal. Nakaka-angulo ka na dito sa part na to. Ang problema, hindi aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang ginamit na cream ni Iya. We discourage removing your warts and your moles on your own, no? Especially, no, kung hindi nyo pa kayo nakakapagpatingin sa isang dermatologist, you don't even know for sure if it's a wart or a mole or a skin tag, no? Kasi minsan po pare-pareho ang itsura nito. And of course, you want to be very careful on the area where that is located. Payo ni Dr. Jean, magpakonsulta sa eksperto. Payo po natin to sa mga merong mga nunal, no, nakaka-apekto na sa kanila, no, whether hindi na nila nagugustuhan ng itsura or sometimes may mga moles dito sa may nose na nakaka-block na dun sa view, dun sa mata, or minsan natatamaan na, nagbi-bleed, lumalaki, no. The best po niyan talaga ay pumunta kayo sa isang eksperto, no, dermatologist, no, para po masuri, matanggal ng husto ng maayos at maiwasan po ang infection, maiwasan ng mga komplikasyon, no, na maaaring mangyari kung kayo lamang po ang magtatanggal nito. May iba, itinuturing ang kanilang nunal bilang nakadadagdag sa kanilang ganda. Pero para sa ilan, sila rito'y naaalibadbaran. Tinitingnan na swerte po pwede ring malas. Ano't anuman ang maisip na paraan na remedyo sa nunal, dapat siguraduhin ito'y ligtas. Samantala, siksik na naman tayo sa impormasyong pangkalusugan. Nakaisang oras na naman tayo ng kwentuhan. Until our next date, next Saturday, mga kapuso. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Sison. Nagpapaalala na iisa lamang ho ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman ang inyong obstetrician gynecologist, si Dr. Q. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.